Kinasusuklaman ni Rong Bingxiao si Jordan. Tandang-tanda pa niya kung paano siya binugbog ni Jordan 2 araw na ang nakakaraan. Kung hindi siya personal na naghiganti, hindi niya mapawi ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi gusto ng kanyang lolo na mahulog siya kay Jordan, kaya maaari lamang niyang salakayin ang mga tao sa paligid niya. Si Victoria ay matutulog pa rin kasama ang isang 18 taong gulang na lalaki. Bakit hindi si Rong Bingxiao? Si Rong Bingxiao ay 19 taong gulang ngayong taon. Kaya siya ay 18 taon na ang nakalipas. Mahiwagang umiti si Rong Huangde. Nangyari na ang dapat mangyari. Bakit hindi mo gawin ang iyong sarili na magmukhang isang 18 anyos na Caucasian boy ngayon? Pagkatapos nito, kukunin ko ang isang larawan ng batang lalaki na natulog kay Victoria at ihahambing ang kanyang hitsura sa iyo. Kung magkamukha kayo, nangangahulugan ito na gagana ang plano nyo. Kung magkaiba kayo ng hitsura, hindi na kailangang sayangin ang inyong enerhiya. Hindi na intindihan ni Rong Bingxiao ang buong kahulugan ng mga salita ni Rong Huangde. Gayunpaman, tuwang-tuwa niyang sinabi, sige. Susubukan ko. Marunong mag-makeup si Dr. Ray, di ba? Dr. Ray. Ipinatawag ni Rong Bingxiao si Dr. ni inutusan niya ang by system na ibahin ang anyo niya sa hitsura ng isang 18 taong gulang na batang Caucasian. Si Rong Bingxiao at ang bata ay halos magkasing edad. Ngunit ang isa ay Caucasian habang ang isa ay Inchik. Ibinalita ni Dr. Lee ang mga mata, buhok at kulay ng balat ni Rong Bingxiao. Ngunit ang ibang bahagi ng kanyang katawan, tulad ng taas at bigat, ay nanatiling pareho. Hindi nagtagal ay tapos na ang makeup ni Rong Bingxiao. Sa pagtingin sa sarili sa salamin, naramdaman ni Rong Bingxiao na kamukha niya ang isang tipikal na gwapong batang Amerikano. Medyo kamukha pa niya ang isang sikat na American Idol. Tapos ka na ba sa makeup mo? Tanong ni Rong Huangde. Sasagot na sana si Rong Bingxiao nang bigla niyang naramdaman na medyo maikli ang kanyang buhok. Pinahaba niya ang buhok ni Dr. Lee bago sinabing, sige, lolo. Kamukha ko ba ang sikat na American celebrity na yon? Ano nga ulit ang pangalan niya? Ngumiti si Rong Huangde. Hehe, hindi ako pamilyar sa mga American celebrity. Gusto mo bang malaman kung ano ang hitsura ng batang lalaki na kasama ni Victoria sa hotel noong 1 July 2021? Nakuha ko na ang surveillance footage mula noong gabing yon. Sa totoo lang, ang pamilya Rong ay may isa pang lihim na kasanayan, na ang paghack at pagbawi ng mga talaan ng pagsubaybay sa mundo. Ngayon pa lang, inilabas na ni Rong Huangde ang surveillance video ng 18 anyos na batang lalaki noong 1 Hulyo 2021. Natuwa si Rong Bingxiao. Gusto kong makita ito. Inutusan ni Rong Huangde si Dr. Lee na i-play ang video. Maya-maya, may nag-play na video sa harap nila. Sa video, nakatayo sa lobby ng hotel ang kaakit-akit at sexing si Victoria, kausap ang isang lalaki at isang babae. Tinanong ni Victoria, ilang taon na kayong dalawa? Matanda na ba kayo? Sinabi ng batang lalaki, ako ay 18 at kalahating taong gulang. Ako ay nasa hustong gulang na. Ang eksena ay nag-zoom palapit sa mukha ng bata. Natigilan si Rong Bingxiao nang makita niya ito. Ito ay eksaktong kapareho ng kanyang kasalukuyang hitsura. Lolo, ako po yan. Tuwang-tuwa si Rong Bingxiao. Tumawa ng malakas si Rong Huangde. Sinabi ko na. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Para sa iyong kasalukuyang sarili, kung ano ang nangyari na ay hindi pa dapat gawin. O sa halip, ginawa mo na ngunit hindi mo pa alam. Sige at maging matapang ka, anak. Nakikita ko na ang iyong tagumpay. Tuwang-tuwa si Rong Bingxiao. Hahaha, Jordan, matatalo na kita this time. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, sinabi ni Rong Bingxiao, kung gusto kong pumunta sa isang hotel kasama si Victoria, dapat ba akong kumuha ng peking identity card? Masayang tumango si Rong Huangde. Not bad. Maaari mong isipin ng maaga ang mga detalyeng ito. Ito ay isang 5-star hotel sa kabisera. Kailangan mong ipakita ang iyong identity card. Gayunpaman, hindi ako gagawa ng ganoong kaliit na bagay para sa'yo. Mag-isip ka ng paraan sa iyong sarili. Naniniwala ako na kayang lutasin ng apo ko ang anumang problema. Ito ay simula pa lamang ng iyong mga tagumpay sa hinaharap. Sa hinaharap, gusto kong talunin mo si Jordan sa bawat oras. Sa huli, gusto kong patayin mo siya. Sa wakas ay isiniwalat ni Rong Huangde ang kanyang tunay na iniisip.
Talagang ginagamit lang niya si Jordan at hindi niya naisip na tratuhin siya ng maayos. Sa kabutihang palad, naging maingat din si Jordan kay Rong Huangde. Nasasabi niya kung gaano katakot ang matandang ito. Labis na nasasabik si Rong Bingxiao. Sa kanyang itim na armor, oxygen mask at dala ang kanyang travel bag, naglakbay siya pabalik noong Hulyo 1, 2021. Hulyo 2021. Sa isang pribadong espasyo sa mga suburb ng Kabisera. Biglang lumitaw sina Jordan at Shawn na magkahawak kamay, nakasuot ng oxygen mask. Katatapos lang nilang maglakbay pabalik sa nakaraan mula 2022. Nang makita ni Jordan na hawak na naman ni Shawn ang kamay niya ay itinapon niya ito palayo. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa ginhawa mula sa paglalakbay sa nakaraan, galit na sumigaw si Jordan. Shawn, pwede bang pigilan mo? Noong huling time travel natin, hinawakan mo ang kamay ko. This time, hawak mo na naman ang kamay ko. Hindi talaga nakatiis si Jordan. Bakit laging hawak ng matandang lalaking ito ang kanyang kamay? Seryosong paliwanag ni Shawn. Oh and my God, Jordan, hindi mo ba naisip na ang paglalakbay sa oras ay isang napaka-nakakatakot na bagay? Nalampasan natin ang oras at espasyo. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung ang makinang ito na binuo ng pamilya Rong ay perpekto o hindi? Paano kung maalis ako sa kalagitnaan? Hindi ka pa ba nakakagawa ng bungee jumping dati? Sa pagtalon mo pa lang, kakabahan ka at gusto mong hawakan ang isang bagay para magkaroon ka ng seguridad. Normal na normal ito. Hindi nakaimik si Jordan. Paano magiging mahiyain ang isang master level na spellcaster? Nakapag-bungee jumping na ako dati, pero hindi ako gaanong kinabahan kapag tumalon ako. Shawn, I seriously suspect that you're gay. Let me tell you, kung gusto mo ang mga lalaki, huwag kang ma-in-love sa akin. Humanap ka ng iba. Agad naman itong tinanggi ni Shawn. Kalokohan. May asawa ako. Paano ako magkakagusto sa lalaki? Papatayin mo nga pala ang asawa ko ngayon. Curious na tanong ni Jordan, kilala mo na si Clara simula bata pa siya, di ba? Maraming taon na kayo, di ba? Bakit wala kayong anak? Hindi yan normal. At saka, binihag mo si Lota ng napakatagal, na sinasabing makukuha mo lang siya kapag siya ay naging 18. Napaka-perpektong babae ni Lota. Mas maganda ang kanyang figura kaysa karamihan sa mga babaeng nasa hustong gulang. Kung talagang normal kang lalaki, makakayanan mo ba ang pagtitiis ng ganoon katagal? Lalong naghinala si Jordan kay Shawn. Biglang natahimik si Shawn. Sandaling natigilan si Jordan. Bihira niyang makita si Shawn na ganito. Mukhang maiiyak na siya. Anong mali? Tanong ni Jordan. Sinabi ni Shawn sa patag na boses, ang pinakamalaking hiling ni Clara sa buhay ay ang magkaroon ako ng anak. Sayang naman eh. Masasabi ni Jordan na in love nga si Shawn sa kanyang yumaong asawa. Nagbibiro lang si Jordan nang sabihin niyang bakla si Shawn. Biglang nagtanong si Jordan, Shawn, ngayon ang araw na pinatay ko ang iyong asawa. Do you hate me very much? Gusto mo bang iligtas ang iyong asawa? Naalala lamang ni Jordan ang 1 ng Hulyo bilang isang araw ng sakuna para kay Victoria at sa kanyang sarili. Nakalimutan niya na sa asawa ni Shawn, si Clara, araw ng kamatayan yon. Sa araw na ito pinatay ni Jordan si Clara sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng ilang beses. Bagamat magkaalyado na sina Jordan at Shawn at bumubuti na ang kanilang relasyon, mayroon silang ilang mga nakaraang sama ng loob na dapat lutasin. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang asawa ay isang napakaseryosong bagay. Kung si Jordan ang nagpapatay sa kanyang asawa ni Shawn, hinding-hindi siya magiging kaibigan ni Jordan. Gagawin niya ang kanyang makakaya na patayin si Shawn sa lalong madaling panahon upang maipaghiganti ang kanyang asawa. Maingat na tiningnan ni Jordan si Shawn. Biglang ngumiti si Shawn. Hahaha, Jordan, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman kita masusuklam? Hindi ko ililigtas ang matandang babaeng iyon, Clara. Kahit kaya ko, ayoko. Bakit ko ililigtas ang pangit na babaeng iyon? Para pigilan ang sarili kong magkaroon ng harem. Ako na si Rong Bailon ngayon. Kaya kong magkaroon ng maraming babae hanggat gusto ko. Kaya kong mamuhay ng walang pakialam. Kung tungkol sa pagpatay mo sa asawa ko, hindi mo na kailangang isapuso. Kung ang Yi-Gisi na iyon ay hindi nag-udyok sa iyong asawa noong una, gamit ang katawan ng Victoria mo para matulog kasama ang gwapong lalaki,
ipagtaksilan niya ako sa gwapong lalaki. Nararapat niya ito. Pinagmasdan ng mabuti ni Jordan ang mukha ni Shawn, gustong makita kung nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, hindi mabasa ang mukha ni Shawn. Hindi kailanman nagtagumpay si Jordan sa tunay na pag-unawa sa lalaking ito. Ngayong may bagong mukha na si Shawn, mas hindi na mabasa. Sa ikalawang pag-isip, pagkatapos mamatay si Clara, nakita agad ni Shawn si Paris Gildon bilang kanyang babae. Mukhang hindi niya sineryoso ang asawa. Kung si Jordan yon, hindi na siya makakakuha ng bagong babae kaya kaagad pagkatapos mamatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa katunayan, maaaring hindi na siya makakuha ng isa pa. Nakahanap silang dalawa ng mapagpahingahan sandali. Matapos ganap na makibagay sa ere dito, nagrenta ang dalawa ng sasakyan at nakarating sa Central Business District Building kung saan naroon ang Uber Eats. Ito ang paradahan ng Block E ng Hurich Building. Sa puntong ito, si Victoria pa rin ang C ng Uber Eats. Siya ay nasa kabisera. Maliban kung may nangyari, papasok siya sa trabaho araw-araw. Sa araw na ito nakontrolado ni Clara si Victoria sa banyo ng gusali ng kumpanya. Samantala, nakaupo sina Jordan at Shawn sa isang napakababang sasakyan na Mercedes-Benz, 300 sa parking lot, naghihintay sa pagdating ni Victoria. Actually, wala naman silang magagawa dito. Gusto lang ni Jordan na makitang buhay si Victoria at sinisipa ng sarili niyang mga mata. Kinailangang isagawa ang kanilang tunay na gawain sa gabi ng kontrolin ni Clara si Victoria na pumunta sa hotel. Siyam Jess na noon. Umupo si Shawn sa front passenger seat na may toothpick sa bibig. Sigurado ka bang wala pa si Victoria? Umakyat na kaya siya? Sabi ni Jordan, upper management si Victoria, hindi empleyado. Hindi na kailangang mag-clock ng maaga. At saka, wala dito ang sasakyan niya. Sumandal si Shawn at nagtanong, bakit sigurado ka na talagang ipaparada ni Victoria ang kanyang sasakyan sa lugar na ito pagdating niya mamaya? Baka pumarada siya sa ibang lugar na hindi natin nakikita. Mumuso si Jordan. I'm dirty. Siyempre mahuhulaan ko na pupunta siya dito. Agad na sumagot si Shawn, Bullshit, siguradong nakita mo na ang surveillance footage dati. Inikot ni Jordan ang ulo niya sa sobrang galit. Bakit mo pa tinatanong kung alam mo? Habang nag-aaway silang dalawa para magpalipas ng oras, isang pulang Porsche Panamera ang dumaan. Nandito na si Victoria. Sina Jordan at Shawn ay walang kamalay-malay na ibinaba ang kanilang mga ulo upang pigilan siya na makita sila. Sa totoo lang, napaka-cool ng isang aloof na babaeng negosyante tulad ni Victoria. Kasalukuyan silang nakaupo sa isang hindi mahalata na Mercedes-Benz E-Class. Ngunit kahit na kung sila ay nasa isang Bentley o Rolls-Royce na nagkakahalaga ng milyon-milyon, hindi man lang sila titigilan ni Victoria. Gaya ng inaasahan, ipinarada ni Victoria ang kanyang sasakyan sa tapat ng sasakyan ni Jordan at bumaba ng sasakyan. Sa sandaling lumapag ang kanyang matataas na takong, ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti ay lubhang kapansin-pansin. Kaswal niyang ginulo ang kanyang buhok, dahilan para maglaway ang ibang may-ari ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Shawn na purihin ang maganda at dominanteng postura ni Victoria. Kaya. Well-maintained talaga ang figure ni Victoria. Kuya, nakatikim na ako ng mga mature na babae. Ang 30-year-old na babae ang pinakamasayahin at perpekto. Hehe, swertehin ka ngayong gabi. Sa sandaling ito, isang lalaki sa isang Land Rover ang naglakad patungo sa Victoria. Hello. Medyo kinakabahan ang lalaking Land Rover. Ang ganitong mga tao ay karaniwang puno ng kumpiyansa kapag pumapatol sa mga batang babae, ngunit matatakot din sila sa malakas na aura ni Victoria. Anong problema? Tanong ni Victoria. Tinitigan ng lalaki si Victoria. Maganda, pwede ko bang makuha ang number mo? Malamig na sagot ni Victoria, paumanhin, may asawa na ako. Dahil doon, nakaistilong lumakad si Victoria. Hindi mapigilan ni Shawn na purihin siya. How cool! Kung ordinaryong babae ang asawa mo, kahit may asawa na siya, malamang na ibibigay pa rin niya ang number niya sa gwapong lalaking ito na nagmamaneho ng Land Rover. Ilang lalaki na ba ang humabol sa isang magandang babae na tulad ni Victoria? Malawak ang social circle niya kaya ang dami ng lalaking tinanggihan niya ay maaaring makapuno ng linya mula dito hanggang France, di ba? Ngumiti si Jordan. More or less. This shows how rare and precious she is.
Napakaraming tukso sa paligid niya pero hindi siya basta-basta na babae. Marahil isipin ng ilang tao na hindi perpekto si Victoria dahil sa nakaraang relasyon nila ni Russell. Gayunpaman, alam na alam ni Jordan na ito ang totoong mundo. At sa totoong mundo, ang mga babaeng tulad ni Victoria na may malawak na panlipunang mga lupon ay sikat sa mga lalaki. Sa oras na ang isang babaeng tulad niya ay naging 30, ang bilang ng mga lalaki na sana ay nasa dobleng digit man lang. Si Victoria, na may isang lalaki lamang bago si Jordan, ay itinuturing na napakabihirang. Gayunpaman, pakiramdam ko, pagkababa ni Victoria sa sasakyan, medyo sinadya niyang ginulo ang buhok niya. Parang sinasadya niyang akitin ang lalaking katabi niya. No wonder. Kung hindi, paano niya naakit ang lahat ng siyi sa Orlando, di ba? Haha. Biglang tinuro ni Shawn. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Shawn. Ayaw niyang makarinig ng anumang masamang komento tungkol kay Victoria. Mas dalubhasa pa si Jordan sa pag-analyze ng body language at alam niyang tama ang pagsusuri ni Shawn. Ganun pa man, umiwas si Jordan sa pag-isip ng mga ganitong masamang bagay at tumutok na lamang sa magagandang punto ni Victoria. Ang bawat babae ay may mga pagkukulang. Isa na siyang napakabuting babae dahil hindi niya binigay ang number niya. Hahaha, nagbibiro lang ako. Tingnan mo ang seryoso mo. Tinapik ni Shawn ang balikat ni Jordan at tumawa. Hindi pinansin ni Jordan si Shawn. Gusto niyang tawagan si Lionel. Kapag bumaba si Victoria mamaya, makokontrol na siya ng iyong asawa. Papatayin niya ang isang tao sa daan. Kailangan kong ipaalam kay Lionel at hilingin sa kanya na higpitan ang malapit na koneksyon sa internet. Hindi ko maaaring hayaang mag-upload kaagad ng anumang mga larawan at video ang mga nanonood na ito. Tumango si Shawn. Pakiramdam niya ay napakaganda ng plano ni Jordan. Sa bansa, kung ang isang malaking shot o isang taong may koneksyon ay nakagawa ng isang krimen, ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay bumili ng oras. Kinailangan nilang itago ang bagay sa lalong madaling panahon at pigilan ang anumang video na maging viral. Doon lamang mas madali para sa kanila na maisakatuparan ang kanilang plano. Kung hindi, kapag nalaman na ito ng buong bansa, wala nang silbi kahit gaano pa kalaki ang kanilang ginastos. Tinawag ni Jordan si Lionel. Lionel, si Jordan yon. May gagawin ako sa iyo. Tuturuan na sana ni Jordan si Lionel nang may pag-aalalang sinabi ng huli. Mr. Jordan, tumawag ka sa tamang oras. May nangyari. May malaking nangyari. Nagulat si Jordan. May malaking nangyari. Kung ang mga salitang ito ay nanggaling sa isang ordinaryong tao, ito ay maaaring seryoso o hindi. Para sa isang may bahay, ang sabaw na umaapaw sa kaldero ay isang malaking bagay. Gayunpaman, si Lionel ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay mula sa Black Ops Team. Kinakatawan ng Black Ops Team ang nangungunang organisasyon sa VIA. Kahit na ang pinakamaliit na bagay na kanilang hinarap ay maituturing na malaking bagay sa mga ordinaryong tao. Kung sinabi ni Lionel na ito ay isang bagay na malaki, tiyak na hindi maiisip na seryoso ito. Katulad ng isang sitwasyon ng DEFCON 1. Gayunpaman, naalala ni Jordan na walang major na nangyari sa VIA noong 1 Hulyo 2021. Sa araw na ito, sumugod siya sa VIA mula sa bahay ni Lota sa Switzerland. Nasa kabisera siya sa gabi. Nakipag-ugnayan pa siya kay Lionel para hanapin si Victoria na magkasama. Hindi niya narinig na nagulat siya na may nangyaring major. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Jordan. Sabi ni Lionel, ngayon lang, biglang may nangyaring hindi maipaliwanag na pagsabog sa 4 na lokasyon sa VIA. Sunod-sunod sa mas malakas na antas. Parang may multiplayer effect talisman tulad sa Naruto. Napanood mo na ba ang Naruto dati? Nataranta si Jordan. I'm sorry. Ang tanging Japanese anime na napanood ko ay Detective Conan at Slam Dunk. Ani Lionel, hindi pa ako nakakapanood ng anime dati, kaya hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Anyway, patuloy lang itong sumasabog. Kahit anong paraan ang gamitin natin, hindi ito maaalis. At saka, ang lakas ng mga pagsabog ay lumalakas at lumalakas. Nagulat si Jordan. Hindi maipaliwanag na mga pagsabog at ang lakas ng pagdodoble sa bawat oras. Ito kaya ang mga bombang papel ng pamilya Jeng? Tinanong ni Jordan, may mga papel ba sa lahat ng mga lokasyon kung saan nangyari ang mga pagsabog? Sagot ni Lionel, lahat sila ay nagpiprint ng mga pagawaan ng papel.
Buti na lang at nasa suburb silang lahat at walang gaanong tao sa paligid. Inilikas na rin ang mga tao sa pabrika. Wala namang casualties. Pero tuloy pa rin ang mga pagsabog. Hindi ko alam kung kailan sila titigil. Hindi na matutuloy ang mga bagay-bagay na ganito. We've never seen something like this before. Would you just want to do this before? Mga pamilya. Tumango si Jordan. Lionel. Huwag mo munang hayaang iulat ng media ang bagay na ito. Itago mo ito. Ang 8 dakilang pamilya ay mga lihim na pamilya at hindi maaaring ibunyag sa publiko. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Jordan kung bakit sasalakayin ni Jeng Anli ang mga lugar na ito. Tinanong ni Jordan, Lionel, ang mga lokasyong binanggit mo kanina ay nawasak ng sabay-sabay. Mayroon bang anumang espesyal na geographical na katangian sa 4 na lugar na yon? Sa tingin mo ba ay may anumang koneksyon? Saglit na nag-isip si Lionel at sumagot, kung gagawa tayo ng bilog gamit ang 4 na lokasyon bilang mga punto, ang kabisera ay nasa gitna mismo. Natigilan si Jordan, naku, ang target sa wakas ay ang kabisera. Naintindihan naman agad ni Jordan ang intensyon ng kabilang partido. Sinadya nilang pinili ang 4 na lokasyong iyon na nakapalibot sa kabisera para hudyat sa Jordan na ang susunod nilang target ay ang kabisera. Alam ni Jordan na ang pamilya Jeng ay naglagay ng maraming papel sa bawat sulok ng kabisera. Nagpanik si Lionel. Mr. Jordan, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring tulungan mo kami. Walang dapat mangyari sa kabisera. Kung nangyari ang mga pagsabog na iyon sa kabisera, ang ating bansa ay magiging magulo. Naunawaan din ni Jordan ang kabigatan ng bagay na ito. Ito ang kabisera ng Asia. Ang ganitong uri ng pagsabog ay hindi maaaring mangyari sa kabisera. Kung hindi, sila ay magiging katatawanan sa ibang mga bansa. May yanig ang puso ng mga mamamayan ng atheist. Sabi ni Jordan, huwag kang mag-alala, Lionel. Huwag mong kalimutan na miyembro din ako ng Black Ops team. Aayusin ko talaga ang usaping ito. Buong tiwala si Jordan na kakayanin niya ang bagay na ito dahil siya ay mula sa taong 2022. Dahil alam niya na walang mga pagsabog ng papel sa kabisera sa petsang ito. Tiyak na pinigilan niya ito. Anong meron? Anong nangyayari? Inalis ni Sean ang mapanuksong ngiti niya at naging seryoso. Napabuntong hininga si Jordan. Pinasabog ng pamilyang Jeng ang kanilang mga bombang papel sa 4 na lokasyon sa Via. Ano? Impossible iyon. Laging maingat si Jeng Anli. Imposibleng ilantad niya ang lihim ng papel na bomba niya sa oras na ito. Kung hindi, paano niya matatalo ang pamilya Rong sa susunod na taon? Nataranta si Sean. Umiling si Jordan. Hindi rin ako sigurado. Tatawagan ko si Jeng Anli para magtanong. Kinuha ni Jordan ang kanyang telepono at tinawagan si Jeng Anli. Kalahating oras ang nakalipas. Si Rong Bingxiao ay tumawid sa Suzhou kung saan nakatira si Jeng Anli. Nakasuot ng itim na armor, inactivate niya ang kanyang stealth mode at tahimik na nakarating sa kwartong tinutuluyan ni Jeng Anli. Nakahiga pa rin si Jeng Anli sa kama. Craig. Itinulak ni Rong Bingxiao ang pinto at pumasok. Habang papalapit siya ay narinig niya ang isang lalaki at isang babae na masayang nagtatawanan at nakita niya si Jeng Anli sa kama kasama ang isang lalaki. Si Kulon yon. Siya ang taga-disenyo ng palasyo ni Jeng Anli at ng kanyang toy boy. Hehe, ang matandang babae na ito ay mahilig sa mga batang lalaki. Napangiti si Rong Bingxiao sa sarili bago nagpakawala ng gas sa silid. Hindi nagtagal, nakatulog sina Jeng Anli at Kilon. Pagkatapos nito, na-hypnotize ni Rong Bingxiao si Jeng Anli at hiniling na dalhin siya sa lihim na base kung saan maaaring pasabugin ang mga bombang papel. Pagkatapos noon, kinokontrol ni Rong Bingxiao si Jeng Anli at pinasabog ang 4 na lokasyong nakapalibot sa kabisera ng Iya. Hehe, Jordan, basta hindi ka tanga, dapat alam mo kung saan ang next target ko. Tumingin si Rong Bingxiao sa isang may kulay na mapa sa screen, na nagpapakita kung paano ipinamahagi ang mga bombang papel sa buong Iya. Ang kabisera ay may kulay sa pinakamalalim na kulay, na nagpapahiwatig na ang bilang ng mga bombang papel ay ang pinakamataas doon. Minsang nakontrol ni Rong Bingxiao si Jeng Anli at pinindot ang detonation button. Ang mga kahinatnan ay hindi maiisip. Tumunog ang telepono ni Jeng Anli. Hehe, dapat si Jordan. Toyboy din siya ni Jeng Anli. Gumawa ng mapanuksong tunog si Rong Bingxiao.
Kinuha ang telepono, sinagot ni Rong Bingxiao ang tawag. Hello, ito ba ang aking mahal na Jordan Steele? Nang magsalita si Rong Bingxiao, boses ito ng babae. Kapareho ng boses ni Jeng Anli. Kung makakaimbento si Xiao ng voice modifier, ito ay isang piraso ng dumating para sa pamilya Rong. Gumagamit din si Rong Bingxiao ng voice alteration device. Sinabi ni Jordan, "Yun na Jeng, ako ito. Gusto kong malaman kung may kinalaman ka ba sa biglaang pagsabog ng papel sa VS." Ngumiti si Rong Bingxiao at sumagot, "Ano ang pagsabog ng papel? Bakit hindi ka pumunta sa Suzhou at lumuhod sa harapan ko habang pinag-uusapan natin ito?" Habang sina Jordan at Jeng Anli ay nagkaroon ng hindi maliwanag na relasyon, si Jeng Anli ay palaging magalang kay Jordan. Hindi pa niya ito nakausap ng ganoon kabastos. Agad na napagtanto ni Jordan na may mali sa tono ng kabilang partido. "Hindi ikaw si Jeng Anli. Sino ka?" Bahagyang nagulat si Rong Bingxiao, ngunit hindi siya natatakot na malantad. Sa halip, ngumiti siya. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos-Diyosan. "Mabilis mong masasabi na hindi ako ganoong malandi na matandang babae, Jeng Anli. Hulaan mo kung sino ako." Patuloy na ginamit ni Rong Bingxiao ang boses ni Jeng Anli. Gusto niyang makita kung ganoon ba talaga kalakas si Jordan para mahulaan ang kanyang pagkatao. Naramdaman ni Jordan na medyo bata ang sinabi ng kabilang partido. Bukod dito, tila may matinding pagnanais na ipahiya si Jordan. Agad niya itong iniugnay kay Rong Bingxiao, nakaka-contrate niya lang 2 araw na ang nakakaraan. "Ikaw ba si Rong Bingxiao?" Nang matukoy, itinigil ni Rong Bingxiao ang paggamit ng boses ni Jeng Anli at ginamit ang kanyang tunay. "Yun tama. Ako si Rong Bingxiao. Eastard, pinatay mo ang Tito Ban ko at binugbog mo ako. Gusto mo pa akong pilayin? Paano ko mapapanood na ginagamit mo ang imbensyon ng pamilya natin para iligtas ang asawa mo? Walang libreng tanghalian sa mundong ito." Hindi nakaimik si Jordan. "Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa'yo. Hindi ka ba tinuruan ng mabuti ng lolo mo? Kung alam kong napakagulo mo, pinatay na kita noong nakaraan." Galit na sabi ni Rong Bingxiao, "Eastard. Isa ka lang maliit na sundalo na naglilingkod sa pamilya natin. How dare you kill me? Kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ko, ang asawa mo, mga anak mo, pamilya mo, at lahat ng kababayan mo sa Via ay mamamatay kasama mo." Si Rong Bingxiao ay sobrang dominante. Bagamat ang Jordan ay may marangal na katayuan, sa mga tuntunin ng lakas ng militar, ang pamilya Rong pa rin ang pinakamalakas. Kung talagang nag-away sila, ang pamilya Rong ay hindi natatakot sa pagkakaroon ng isang Jordan lamang. Alam ni Jordan na bata at mapusok ang batang ito. Kinasusuklaman siya ng bata at hindi siya mapangangatwiran. "What on earth do you want? Anak, hayaan mong ipaalala ko sa'yo na huwag kang magulo. Ako ng lolo mo. Gusto ng lolo mo na tulungan ko siyang malaman ang mga sikreto ng pamilya Handley at ng Deti. Kung pipigilan mo ako ngayon, maaantala mo lang ang proseso ng pagtulong ko sa pamilya mo." Sumigaw si Rong Bingxiao, "Wala akong pakialam sa mga sikreto ng pamilya Handley. Ayokong malaman ang mga bagay na iyon. Ang alam ko lang kailangan kitang bayaran. Kailangan kitang talunin ngayon. Ngayon lang, pinasabog ko ang 4 na lokasyon sa paligid ng kabisera. Dapat alam mo na kung saan ako susunod na sasabog, di ba?" Bilang isang mamamayan ng ACS, hinding-hindi papayagan ng Jordan ang mga tagalabas na gumawa ng ganitong nakakapinsalang bagay. Sinabi ni Jordan, "Bingxiao, huwag kang padalos-dalos. Nagtanim ng maraming bombang papel ang pamilya Jeng sa kabisera. Kung pasabugin mo ang mga ito, hindi maiisip ang kahihinatnan. Pareho kaming naglakbay pabalik sa nakaraan. Alam nating lahat na walang pagsabog sa kabisera noong nakaraang taon. Pinaglalaruan mo ang apoy sa paggawa nito. Gusto mo bang baguhin ang kasaysayan?" Ngumiti si Rong Bingxiao. "Hindi ko sinabing papasabog ko ngayon. Papasabog ko sa loob ng 1-0 oras. Mag-inegatibo 7 ng gabi sa kabisera. Kung maaari kang sumugod noon para pigilan ako, hindi masisira ang kabisera." "Oh, muntik ko nang makalimutan. Parang sa oras na yon, ang asawa mong si Victoria ay matutulog sa ibang lalaki, di ba? O Ellie, ano ang dapat mong gawin? Kung pupunta ka ngayon sa China, hindi mo mapipigilan si Victoria sa pagtulog kasama ang batang iyon. Ito ay talagang isang mahirap na pagpipilian. Gayunpaman, wala kang maraming oras na natitira.
Aabutin ka ng hindi bababa sa 1-0 oras upang lumipad dito upang ihinto ang pagpapasabog. Pagpasya ka sa lalong madaling panahon. Dahil doon, ibinaba ni Rong Bingxiao ang tawag. Malayo sa parking lot ng kabisera, baka sa galit ang mukha ni Jordan. Tanong ni Sean, Jordan, anong nangyayari? Narinig kong sinabi mo na si Rong Bingxiao iyon, ang aking peking anak. Tumango si Jordan. Nagulat si Sean. Bakit bumalik na naman sa nakaraan ang brat na yon? Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pagkakataong ito? Sasabog na ba niya ang kabisera? Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Gayunpaman, kung susugod ako para pigilan siya ngayon, si Victoria ay you. Noon lang napagtanto ni Sean ang dilema ni Jordan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kinailangan ni Jordan na pumili. Pumunta sa China para pigilan si Rong Bingxiao sa pagpapasabog ng mga papel na bomba at iligtas ang kabisera at ang iya. Ngunit kung gagawin niya ito, iiwan niya si Victoria at hahayaan na mangyari ang trahedya nito. Kung hindi niya gagawin, nangangahulugan ba yon na kailangan niyang baliwalain ang buhay ng milyon-milyong tao sa kabisera at manatili sa likuran para pigilan si Victoria at ang batang iyon? Kung gagawin niya ito, walang bahid sa pagmamahalan ni Jordan at Victoria. Magiging masaya sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa isang panig ay ang buhay ng lahat sa kabisera, at sa kabilang banda ay isa sa mga babaeng pinakamamahal niya. Napakahirap ng pagpili. Si Jordan ay miyembro ng Black Ops Team. Bagamat ginugol niya ang karamihan sa kanyang kabataan sa ibang bansa, palagi siyang tinuturuan ng kanyang lolo na huwag kalimutan na siya ay Amerikano. Bukod dito, si Jordan ay lihim na nagbabahagi ng advanced na teknolohiyang militar at medical sa VIA upang tulungan itong maging mas malakas. Talagang ayaw niyang may mangyari sa VIS. Napatingin si Jordan kay Sean. Maaari ka bang pumunta sa China at tulungan akong lutasin ang bagay na ito? Hindi pa rin alam ni Bingxiao ang iyong pagkakakilanlan at iniisip niya na ikaw ang kanyang ama. Siguradong makikinig siya sa iyo. Ang kasalukuyang ideya ni Jordan ay hayaan si Sean na pumunta sa China para pigilan si Rong Bingxiao sa pagpapasabog ng mga bombang papel sa kabisera. Samantala, mananatili si Jordan sa kabisera upang pigilan si Victoria at ang maliit na bata. Nasa dilema si Sean. Hindi ako na si Rong Bailon ngayon. Ako ang Panginoon ng mundo at ang pinuno ng pamilya Rong. Kung pumuslit ako sa sikretong base ng pamilya Zheng at natuklasan nila, ano ang mangyayari? Ito ay agad na magsisimula ng digmaan. Pinag-isipan ito sandali ni Jordan. Ang mga pag-aalala ni Sean ay wasto. Sa kanyang katayuan, hindi nararapat na pumunta siya sa lihim na base ng pamilya Zheng. Kung hindi, magdudulot ito ng kaguluhan. I'm sorry, Jordan. Gusto ko talagang pumunta at tulungan kang lutasin ang problemang ito at turuan ang batang iyon ng leksyon, ngunit hindi kita matutulungan. Mukhang guilty talaga si Sean. Umiling si Jordan. Kalimutan mo na. Baka ito na ang kapalaran natin. Natigilan si Sean. Nakapagdesisyon ka na? Pupunta ka talaga sa China? Wala ka nang pakialam kay Victoria. Tumango si Jordan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kabisera. Hindi ko hahayaang mabantaan ang atheist. Libu-libong buhay laban sa sarili ko. Mapipili ko lang ang dating. Sa sandaling ito, mukhang medyo tragic si Jordan. Talaga bang ayaw niyang iligtas si Victoria? Ayaw ba niyang baguhin ang kapalaran ni Victoria? Gayunpaman, sa pagitan ng bansa at Victoria, maaari lamang niyang piliin ang una. Nakaramdam si Sean ng matinding paggalang kay Jordan. Ikaw talaga ang haligi ng ating bansa. Ikaw ang tagapagligtas ng lahat sa kabisera. Sa kasamaang palad, walang makakaalam kung ano ang ginawa mo para sa kabisera at sa VIS ngayon. Tahimik itong gagawin ni Jordan at hindi hahayaang ihayag ni Lionel o sinuman ang bagay na ito. Pagkatapos niyang magawa ang gawain ito, walang sinuman sa VIA ang makakaalam na nailigtas ni Jordan ang buhay ng libu-libong tao. Sinabi ni Jordan, hindi ko kailangang bigyan ng anumang Certificate of Honor at hindi rin ako kailangang bigyan ng anumang status. Hindi ko kailangan ng pasasalamat ng mga tao. Hindi nila kailangang malaman kung ano ang ginawa ko. Sapat na ang alam ko. Maraming tao ang nag-ambag sa bansa at hindi na makapaghintay na malaman ito ng lahat. Nais nilang iulat ito ng media at magpasalamat ang mga tao. Gayunpaman, ginagawa lang ni Jordan ang kailangan niyang gawin.
Hindi siya interesado sa mga walang laman na titulo at parangal. Mas lalo pang hinangaan ni Sean si Jordan. I am a citizen of the US, I was born and grown here. But compared to you, I'm inferior. I'm far inferior to you. Jordan, don't worry. Babantayan ko si Victoria para sa'yo. I'll be right to think of a way to stop Victoria and that boy. Habang tinatapik ni Jordan ang balikat ni Sean, sinabi niya, salamat, Sean. Bagamat mayroon tayong mga nakaraang sama ng loob, ikaw na ngayon ang aking pinagkakatiwalaang partner. Salamat sa pagtulong sa akin at kay Victoria. Taos-pusong nagpasalamat si Jordan kay Sean. Sa sandaling ito, ang tanging taong maaasahan niya ay si Sean. Ayaw niyang gumamit ng pananakot para tulungan siya ni Sean. Iyon ay magiging kawalang galang sa kanilang pagkakaibigan. Bukod dito, si Jordan ay nasa nakaraan ngayon kaya hindi niya magagamit ang igintong headband curse kay Sean. Napangiti si Sean. I've always treated you as a good brother. Hahaha, there's no need to thank me. Tama lang natulungan kita at alagaan ang maganda kong hipag. Don't worry, you have me. Hindi ko hahayaang mabuli ang asawa ng kapatid ko. Either the way, how are you planning to go to China? Sa kasalukuyang katayuan ni Jordan bilang isang time traveler, hindi angkop para sa kanya na maglakbay sa pamamagitan ng eroplano. Bukod dito, aabuti ng higit sa 10 oras sa pamamagitan ng ordinaryong commercial na flight. At wala silang ideya kung ano ang schedule ng paglipad. Binigyan lang ni Rong Bingxiao si Jordan ng 10 oras. Ito ay hindi sapat. Sinabi ni Jordan, pinaplano kong lumipad muna sa Japan at nakawin ang isa sa mga pribadong eroplano ng pamilya Miyamoto. Mas alam ko ang terrain doon. Mas madali para sa akin na nakawin ang kanilang mga eroplano. Hindi napigilan ni Sean ang pagtawa. Kung marinig ito ni Miyamoto Masaki, magagalit siya sa galit. Sige, may mga misyon tayong dapat gawin. Bumaba si Sean sa sasakyan at pinaalis si Jordan. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Sean na purihin muli si Jordan. Jordan, ikaw ang bayani ng Amerika. Ikaw ay walang kapantay. Lahat ay naiwan sa iyong alikabok. Ibinaba ni Jordan ang bintana ng sasakyan at nagpapasalamat na tumango. Hindi pa tayo nagtagumpay. Buddy, marami pa tayong gagawin. With that, inapakan niya ang accelerator at mabilis na nagmaneho palabas ng parking lot. Pagkaalis ni Jordan, ang nakangiti at nakakapangiwi na ekspresyon ni Sean ay agad na naging malungkot at nakakatakot. Naikuyom ni Sean ang kanyang mga kamao ng hindi masaya. Ngayon, ikaw ay isang mamamatay tao at isang bayani. Jordan, parehong mabuti at masamang gawa, nagawa mo na ang lahat. Sa sandaling maghiwalay sila ng landas, mabilis na pumunta si Jordan sa Japan at palihim na ninakaw ang isa sa mga pribadong eroplano ni Miyamoto Masaki. Samantala, sa kabisera, kontrolado ni Clara si Victoria. Di nagtagal, may namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa kabisera, at ang parehong sitwasyon ay naglaro tulad ng orasan. Pagsapit ng 7:00, nakarating na si Jordan sa Suzhou, kung saan naroon ang sikretong base ng pamilya Zheng. Ginamit niya ang invisibility cloak para tahimik na pumasok. Bilang karagdagan, noong sila ay nasa underground fort dati, sinabi ni Zheng Anli sa Jordan kung nasaan ang mga buton ng pagpapasabog. Alam ni Jordan kung nasaan ang mga buton ng pagpapasabog para sa mga bombang papel. Ang lugar na ito ay hindi kasing imposible ng inaakala ni Jordan. Naisip niya na kakailanganin niya ng fingerprint access o pagkilala sa mukha para makapasok at nag-aalala siya kung ano ang gagawin noon. Ngunit himalang nabuksan ang mga pinto sa buong daan. Pagpasok niya, nakita niya si Zheng Anli sa loob. Siya ay nag-iisa sa loob at nakaupo sa isang upuan sa tabi ng isang control panel. Tahimik na lumapit si Jordan at tinawag, "Ina Zheng." Gayunpaman, hindi nag-react ang kabilang partido. Lumapit si Jordan at iwinagayway ang kamay sa harap ng mga mata niya. Napagtanto niyang wala na itong malay na parabang na droga. Talagang may kakayahan si Rong Bingxiao na makalusot sa pamilya Zheng Anli at patumbahin si Zheng Anli. Noong huling nakipag-away si Jordan kay Rong Bingxiao, madali niya itong natalo at naisip na karaniwang bata lang ang bata. Nahulaan ni Jordan na maaaring gumamit si Rong Bingxiao ng ilang mataas na antas ng armas mula sa pamilya Rong. Dahil sa kanyang mga ordinaryong kakayahan, hindi niya maaaring gawin ito sa kanyang sarili. Umalis na si Rong Bingxiao. Saan siya nagpunta? Naglakbay ba siya pabalik sa kasalukuyan? This will start.
Damn it, he came back in time just to mess with me and play this prank. Tumingin si Jordan sa paligid at hindi nakita si Rong Bingxiao. Alam niyang minsan na niyang binugbog si Rong Bingxiao at hindi na siya nangahas na makipaglaban muli sa kanya ng isa-isa. Ginawa lang ito ni Rong Bingxiao dahil gusto niyang mabigo si Jordan sa pagliligtas kay Victoria. Crack! Sa sandaling ito, narinig ni Jordan ang tunog ng isang upuan na gumagalaw. Iyon ang upuan na inuupuan ni Zheng Anli. Lumipat ito pasulong ng ilang sentimetro. Walang malay si Zheng Anli, kaya paano gumagalaw ang upuan? Napayuko si Jordan at napagtantong may asul na bagay sa upuan. Dapat itong device na ito ang nagtutulak sa upuan pasulong. Napatingin si Jordan sa lupa sa likod ng upuan. May mga friction mark na dulot ng pag-usad ng upuan. Naiintindihan ko. Ito ay isang aparato na itulak ang upuan pasulong sa regular na bilis. Si Rong Bingxiao ay nagtakda ng timer at umalis. Kung hindi ako dumating, pagkatapos ay sa takdang oras, ang upuan ay otomatikong itulak sa control panel, at si Zheng Anli ay hindi sinasadyang magpapasabog ng mga bombang papel. Ang ni-start na iyon, si Rong Bingxiao, hindi siya nagbibiro sa kabisera, kung ako ay hindi nagbibiro. Mabilis na hinila pabalik ni Jordan si Zheng Anli at tinanggal ang asul na gamit. Sa pagtingin sa mapa ng pamamahagi ng papel sa harap niya, lalo na sa VS, nag-aalala si Jordan para sa mga Amerikano. Ang mga papel na bombang ito ay mga time bomb. Kailangan kong mag-isip ng paraan para masira ang koneksyon sa pagitan ng detonation panel na ito at ng mga bombang papel sa VIA. Tiningnan ni Jordan ang oras. 7:00 na noon sa kabisera. Sa susunod na 3 oras, makokontrol ni Clara si Victoria na pumunta sa bar para uminom. Imposibleng magmadali akong bumalik sa nakaraan. Sean, umaasa ako na iligtas mo ang Victoria ko. Ang kabisera ng Athea. 1-0 yan. Sa ngayon, natapos na ang mga pagsabog ng papel sa mga lokasyong nakapalibot sa kabisera. Isang pabrika lamang ang malubhang nasira. Ito ay nasa balita, ngunit walang binanggit tungkol sa mga bombang papel. Iniulat lang nila na ito ay isang ordinaryong aksidente sa pabrika. Ipinaalam na ni Jordan kay Lionel na siya na mismo ang mag-aayos sa bagay na ito. Gayunpaman, kung sakali, hiniling pa rin niya kay Lionel na ilikas ang malalaking putok sa kabisera. Ang ilang mahalagang relikya ng kultura, mga dokumento at mahalagang bagay ay naihatid din palabas ng kabisera sa lalong madaling panahon. Habang abala sila sa mga mahalagang bagay na ito, kinokontrol ni Clara ang katawan ni Victoria para pumunta sa isang bar sa 14 na D Street. Espesyal siyang nagsuot ng minidress na nagpapakita ng makatarungang, mahabang binti at makinis na balikat ni Victoria. Malinaw na ipinakita ang kanyang magandang figura. Labis na nasisiyahan si Clara dito dahil isa siyang babae na lumaki sa malayong bayan. Bilang karagdagan, siya ay isang matandang babae na ngayon. Buong buhay niya ay pangit siya at walang figure sa boot. Kung isinuot niya ang damit na ito sa kanyang orihinal na katawan, malamang na magsusuka ang mga lalaki. Iba ito para kay Victoria. Siya ay hindi mabilang na grado sa itaas, Clara. Hindi lamang siya makatarungan, ngunit mayroon din siyang payat at matibay na katawan. Maging ang babaeng tulad ni Clara ay labis na hinangaan ang figura ni Victoria. Natural lang na mabaliw sa kanya ang mga lalaki. Sinadya ni Clara na akitin ang isang lalaki sa bar, ngunit naramdaman niyang masyado itong proactive at natatakot siyang dayain. Natakot siya at hindi umalis kasama si Clara. Sa huli, walang choice si Clara kundi sumakay ng taxi papunta sa kalapit na 5-star hotel. Dahil nag-utos na si Jordan na isara ang lahat ng mga entertainment venue sa malapit, napakahirap para kay Clara na makahanap ng mas maraming lalaki. Sa makatuwid, nagpasya si Clara na maghanap ng isang tao sa hotel. Kung makakita siya ng lalaking gusto niya, agawin niya ito kahit may girlfriend ito. Sa Ritz-Carlton Hotel. Matagal na naghintay si Clara, ngunit wala siyang nakitang lalaking gusto niya. Ang kanyang pangunahing layunin ay sirain ang reputasyon ni Victoria at gamitin siya upang hindi direktang saktan si Jordan. Ngunit si Clara ang direktang lalahok sa affair. Siya ang magdurusa kapag ginawa niya ito sa lalaking hindi niya gusto. Walang babae ang gustong magdusa sa aspetong ito. Biglang pumasok sa hotel ang isang batang mag-asawang nasa 18 taong gulang. Agad na naakit ng mag-asawa ang atensyon ni Clara. Ang mga tao na pumunta sa mga magagarang hotel upang makakuha ng silid ay karaniwang mga matagumpay na lalaki sa kanilang 30.
Karamihan sa mga lalaking iyon ay malaki ang tiyan at ang ilan ay nakakalbo pa. Maraming negosyante ang walang pakialam sa kanilang imahe, kahit na sila ay mula sa mataas na uri. Hindi napigilan ng puso ni Clara ang kabog sa biglang pagsulpot ng isang bata, makulay at makisig na bata. Sino ang nagsabi na ang mga lalaki lamang ang nagkakagusto sa mga 18 taong gulang na babae? Nagustuhan din ng matatandang babae ang mga 18 taong gulang na lalaki. Napangiti ng masama si Clara at naisip, Victoria, kukunin kita ng 18 taong gulang na gwapong lalaki. Paggising mo nalaman mo to, hindi mo na ako masyadong sisisihin hehe. Gayunpaman, hindi alam ni Clara na ang 18 anyos na batang lalaki sa kanyang harapan ay si Rong Bingxiao. Pagkatapos iset up ang lahat sa Suzhou, pumunta si Rong Bingxiao sa kabisera upang ihanda ang kanyang pagbabalakayo at makakuha ng bagong kasintahan. Bilang kahalili ng dakilang pamilya Rong at ang magiging controller ng mundo, ang bagong kasintahan ni Rong Bingxiao ay hindi rin isang ordinaryong tao. Ang babaeng ito ay ang school belle at nangungunang mag-aaral ng pinakapiling pribadong high school sa New York. Katatapos lang niya sa kanyang mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo at napakamasunurin. Gayunpaman, nagtagumpay si Rong Bingxiao na manligaw sa kanya sa loob ng 1 oras. Ang isang ordinaryong lalaki ay hindi makakarating sa pang-apat na base sa gayong babae kahit na matapos siyang manligaw sa loob ng 1 taon. Marahil kung ikukumpara kay Jordan, si Rong Bingxiao ay mas mababa. Gayunpaman, bilang isang inapo ng isang lihim na pamilya, siya ay lubhang kapaki-pakinabang sa katayuan sa lipunan ng isang ordinaryong estudyante sa high school. Hinawakan ni Rong Bingxiao ang kamay ng dalaga. Nakita na niya si Victoria, ngunit nagkunwari siyang hindi siya kilala at nagpatuloy sa paglalakad. Agad namang tumayo si Clara sa harapan nila. Miss, anong problema? Mahinang tanong ng dalaga. Mayabang na tanong ni Clara, anong problema? Ilang taon na ba kayong dalawa? Matanda na ba kayo? Sinabi ni Rong Bingxiao, ako ay 18 at kalahati. Ako ay nasa hustong gulang na. Mahiyain ding sinabi ng dalaga, I turned 18 last month. Smack! Sinampal ni Clara ang dalaga. Naging adult ka lang month ago at pupunta ka na dito para matulog sa isang lalaki. Ganyan ka ba kamura? Mabilis na lumapit ang manager ng hotel. Naglabas ng name card si Clara at nangingibabaw na ibinato sa mukha ng manager. Uber Eats President Victoria Clark. Pasensya na, Miss Clark. Nabulag ako at nasaktan kita. Sana kumalma ka. Nang makita ng manager ng hotel na ang babaeng kaharap niya ay presidente ng isang nakalistang kumpanya at ang numero 1 kagandahan sa kabisera, agad na napuno ng paghanga ang kanyang mukha. Kinulit pa niya ang dalaga at hinimok itong makinig kay Victoria. Hindi nagtagal, masunuring umalis ang dalaga. Ang bata naman, pinigilan siya ni Clara. Pinalaki ni Clara si Rong Bingxiao na may masamang ngiti. Gusto kong samahan mo ako ngayong gabi. Payag ka ba? Tiningnan ni Rong Bingxiao ang figura ni Victoria at lihim na natuwa. Hahaha, so itong babaeng ito ay si Victoria. Ito ba ang babaeng pinakamamahal mo, Jordan? Dapat ko talagang i-record ito at ipakita sa iyo pagbalik ko. Haha, hindi naman ako ang humiling sa asawa mo. Ang asawa mo mismo ang lumapit sa akin. Nagkunwari si Rong Bingxiao na pansamantalang natigilan bago kumilos na nahihiya at tapat. Ako nga. Tuwang-tuwa si Clara. Hindi niya inaasahan na papayag ang batang ito. Naisip niya na ang isang gwapo at mayamang batang lalaki ay hindi gugustuhin na magkaroon ng anumang bagay sa isang babae na mas matanda sa kanya. Hinawakan ang kamay ni Rong Bingxiao, ngumiti ng malapad si Clara. Gusto mo bang tratuhin kita ng maayos? Mamahalin kita at ibibigay ang lahat ng gusto mo. Nahihiyang tumango si Rong Bingxiao. Hawak pa rin ang kamay ni Rong Bingxiao, sinabi ni Clara, umakyat na tayo. Aalagaan kita ng mabuti. Dahil doon, hinawakan ni Clara ang kamay ni Rong Bingxiao at naglakad patungo sa hagdan. Nakaramdam sila ng labis na kaligayahan at hindi napansin ang isang lalaking nakasuot ng cap na sumusunod sa kanila. Nakabalot siya ng mahigpit sa isang takip at maskara. Nakasuot din siya ng dark glasses. Sinundan sila ng lalaki sa elevator at pumwesto sa likuran nila. Si Sean yun. Nasa elevator si Sean kasama sina Clara at Rong Bingxiao, ngunit wala silang pakialam sa presensya nito. Nagpatuloy siya sa pagbulong ng mga malalanding salita sa binata, tinatrato niya si Sean na parang hangin lang.
Tutal kinokontrol naman ni Clara ang katawan ni Victoria ngayon. Hindi niya kailangang pakialaman ang kanyang imahe. Nakapatay na siya ng tao sa mga lansangan noong araw. Ngayon, umaasa siyang mas marami pa ang makakakita sa magandang businesswoman na si Victoria na mapangahas na kumilos. Si Clara ay tumingin kay Rong Bingxiao ng mapanlinlang at nagtanong, "Binata, ano ang iyong pangalan? Saan ka nag-aaral? Saang grado ka?" Sagot ni Rong Bingxiao, "Ako ay mula sa Trinity High School. Katatapos ko lang ng aking pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo at papasok na ako sa aking unang taon sa universidad. Ang pangalan ko ay Canine Steele." Ha? Natigilan si Clara nang marinig ang pangalang ito. Aso. Curious na tanong ni Clara, "Ang apelyido mo ay Steele. Paano mo na-spell ang pangalan mo?" Ngumiti si Rong Bingxiao. Canine. Parehong nagulat sina Clara at Sean sa pangalang ito. Anong klaseng pangalan iyon? Sinong magulang ang magpapangalan sa kanilang anak na Canine? Hindi ba aso ang ibig sabihin ng aso? Tumawa ng malakas si Clara. Medyo nainis ako nang marinig ko na Steele ang apelyido mo dahil pareho din ang apelyido ng isa sa mga kaaway ko. Pero maganda ang pagkakapili ng pangalan mo. Canine Steele. Dog Steele. Yung may surname na Steele puro aso. Hahaha, gusto ko. Sorry gwapo. Hindi kita sinisiraan. Si Rong Bingxiao ang mismong nakaisip ng pangalang Canine Steele. Ang balak niyang kutyain si Jordan. Sa makatuwid, hindi nagalit si Rong Bingxiao. Ngumiti siya at sinabing, "Ayos lang. Ako ang magiging maliit mong tuta ngayong gabi, Ines Clarke." Pinisil ni Clara ang ilong ni Rong Bingxiao. "Hindi, ayoko ng mga cute na maliliit na tuta. Gusto kong maging lobo ka. Kailangan mong maging mabangis. Kaya mo ba yon?" Ngumiti ng masama si Rong Bingxiao. "Walang problema. Damn. Clara, ang iidiri na ito. Binitawan mo talaga ako." Habang naglalambingan ang dalawa ay lalong naging malungkot ang mukha ni Sean. Kahit anong mangyari, asawa pa rin ni Sean si Clara. Bagamat wala na silang pagmamahal sa isa't isa, pamilya pa rin sila. Paano kaya ito tatanggapin ni Sean nang marinig niya ang pang-aakit ni Clara sa isang batang hunk? Maya-maya, nakarating na ang elevator sa sahig ng kwarto ni Clara. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling bumaba ng elevator. Sa halip, sinabi niya ng may kalokohan kay Rong Bingxiao. "Bata, pagod na ang mga paa ko sa paglalakad. Pwede mo ba akong buhatin?" Naninigas ang mukha ni Sean habang nagbulong-bulungan sa kanyang puso. "Well, Clara. Bigla ka na lang marunong umarte ng napaka-coquettish pagkatapos kunin ang katawan ni Victoria. Ilang dekada na kitang kilala pero hindi pa kita nakikitang umarte. Napaka-coquettishly sa akin." Pero kahit galit siya, sinisisi din ni Sean ang sarili niya. Ang bawat babae ay may maliit na babae sa kanila. Si Clara ay kadalasang kasama ni Sean sa madilim na mundo. Hindi siya makalabas at bihira niyang makita ang araw. Sa totoo lang, si Clara ay nagdusa ng husto kay Sean. At namatay siya bago nagtagumpay si Sean. Si Rong Bingxiao ay natural na hindi tumanggi. Agad niya itong binuhat. Habang ang kanang kamay ni Rong Bingxiao ay umabot sa baywang ni Victoria, sinulyapan ni Sean ang kanyang kamay. Napagtanto niya na may suot na singsing si Rong Bingxiao sa kanyang kanang daliri. Halatang mahal ang singsing na ito at hindi ordinaryong bagay. At may nakaukit na Chinese character sa ring. Rong. Rong. Nagulat si Sean. Bigla niyang naalala na ito ay isang singsing mula sa pamilya Rong. Ang bawat miyembro ng pamilya, kabilang si Sean, ay may parehong singsing. Pinalaki muli ni Sean ang 18 anyos na batang ito at napagtanto niya na ang kanyang pangangatawan ay eksaktong kapareho ng kay Rong Bingxiao. Ang kanyang buhok at balat ay mukhang Caucasian. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ang kanyang mga mata ay halos kapareho ng kay Rong Bingxiao. Ang batang ito ay si Rong Bingxiao. Siya ang peking anak ko. Lumipad ang batang ito mula sa China para matulog kasama si Victoria. Nagulat si Sean. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalalim na plano si Rong Bingxiao. Una, ginamit niya ang mga bombang papel ng pamilya Zheng para banta at akitin si Jordan sa China. Habang nagmamadali si Jordan sa China, pumunta siya sa Via at itinago ang sarili bilang isang 18 anyos na Caucasian boy. Planado ang lahat para siya na ang makasama ni Victoria at makaganti kay Jordan.
Sa sandaling ito, karga-karga na ni Rong Bingxiao si Clara sa kanyang mga bisig. Umiti siya ng nakakaakit. Naku, medyo malikot ang mga kamay mo. Sa katawan ni Victoria sa kanyang mga bisig, hindi napigilan ni Rong Bingxiao na haplusin siya ng kaunti. I'm sorry, Nas Clark. Masyadong maganda ang figure mo. Ay hindi ko sinasadya. Nagpanggap si Rong Bingxiao bilang isang mabuting, tapat na bata. Humagikik si Clara. Pero gusto ko kapag ginawa mo yon, hehe. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa at lumabas ng elevator. Tahimik na sumunod si Sean sa likod, ngunit nanatili siya sa isang distansya. Nang ihatid ni Rong Bingxiao si Clara sa suite ng hotel at malapit na sana niyang itulak ang pinto gamit ang kanyang paa, inilabas ni Sean ang isang card para makapasok mismo sa pagitan ng pinto at door frame. Ang card ay isang espesyal na mahirap makita sa mata. Ang pinto ay tila sarado, ngunit sa katunayan, hindi ito ganap na nakasara. Itinulak ito ni Sean at pumasok. Nakatayo lang siya sa loob ng pinto at pinakinggan ang mahinang tawa na nagmumula sa kwarto. Malalim ang iniisip niya. Jordan, kapag hindi ako pumasok, ang asawa mo ay kukunin ng brat na yon, si Rong Bingxiao. Pinatay mo ang aking asawa at ang aking ina. Ang dalawang pinakamalapit na babae sa akin ay namatay sa iyong mga kamay. Sa tingin mo ba patatawarin kita at magiging kaibigan? Natutulungan ko kayo ni Victoria ngayon? Pero kung hindi ako pumasok at pigilan sila, makukulong din ako. Tatay ang tawag sa akin ng batang iyon ngayon. Paano ko siya hahayaang matulog sa babae ng kanyang ama? Magiging gulo iyon. Hinding-hindi papayag si Sean na mangyari ang ganoong bagay. Kung ordinaryong bata lang talaga ito, baka tumayo na lang si Sean at hindi na makialam. Ngunit ito ay si Rong Bingxiao, ang kanyang anak. Bagamat hindi siya ang tunay na ama ni Rong Bingxiao, si Sean ay lubusang nalubog sa kanyang tungkulin bilang Rong Bailon. Kaya naman pumasok si Sean sa kwarto. Malaki ang suite. Sa malambot na kama sa loob, hindi mapigilan ni na Rong Bingxiao at si Victoria ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Miss Clarke, ano ang dapat kong gawin? Si Rong Bingxiao ay gumawa ng isang nerbiyos na pagkilos. Napangiti si Clara. Darling, wala kang kailangang gawin. Hayaan mo na ako, hehe. Dahil doon, sinunggaban ni Clara si Rong Bingxiao gamit ang hubog na katawan ni Victoria. Nang si Clara ay pipindutin na si Rong Bingxiao pababa, bigla niyang nakita ang isang itim na pusang dumaan. Nagulat si Clara. Bakit may pusa? Ang isang pusa ay hindi biglang lilitaw sa isang 5-star hotel. Alam ni Clara ang isang paraan para ipatawag ang mga pusa anumang oras. Gayunpaman, kasalukuyan siyang nagsasaya kasama ang isang bata at guwapong lalaki. Malapit na siyang maging intimate sa kanya at walang interes na magpatawag ng pusa. Humiga si Rong Bingxiao at tumingin sa mukha ng diyosa ni Victoria at nakakaakit ng ngiti. Bigla siyang napapikit at nawalan ng malay. Napatingin si Clara sa itim na pusa. Nakita niya itong napahiga sa kama bago pumikit at nakatulog. Kamukhang-kamukha ni Rong Bingxiao ang ugali nito. Ang diskarte ng pamilya ng Handley. Halos kaagad, napagtanto ni Clara na hindi nagkataon na biglang sumulpot ang itim na pusang ito. May kumokontrol dito. Noon sa wakas ay napansin niya ang estranghero sa silid. Nagpanik siya. Habang nakatingin siya sa Chinese na nasa harap niya, hindi niya maintindihan kung bakit alam nito ang mga diskarte ng pamilya Handley. Alam na alam ni Clara na ang mga pamamaraan ng pamilya Handley ay ipinasa lamang sa mga miyembro ng pamilya. Hindi sila matutuhan ng mga tagalabas. Ang iba pa sa pamilya ni Sean, kabilang ang kanyang ama, lolo at mga tiyuhin, ay namatay lahat maraming taon na ang nakalilipas at walang iniwan na mga inapo. Sa mundong ito, dalawa lang ang taong marunong gumamit ng mga ganitong pamamaraan. Ang isa ay si Sean at ang isa ay si Clara. Agad na bumaba si Clara sa kama. Kahit nakayapak siya, matangkad at dominante si Victoria. Tanong ni Clara sa estranghero. Sino ka? Paano mo nalaman ang mga diskarte ng pamilya namin ng Handley? Naglakad si Sean at mumiti. Clara, so natatandaan mo pa na ikaw ang manugang ng pamilya Handley? Kung gayon, bakit ka nakikitulog sa batang honk na ito sa likod ng asawa mo? Pinabayaan mo ako. Natigilan si Clara. Bakit parang sa asawa niya ang tono niya? Bukod dito, nagsasalita siya sa isang impit na katutubong sa kanilang malayong bayan. Kung ang kabilang partido ay isang dayuhang insik,
Imposible para sa kanya na magsalita sa ganitong accent. Hindi makapaniwala si Clara. Naglakad siya pasulong at hinubad ang maskara, sombrero at salamin ni Shaun. Gusto niyang makita kung sino ang insik na ito. Gayunpaman, pagkatapos makita ni Clara ang mukha ng kabilang partido, siya ay natakot kaya siya ay bumagsak sa lupa. Rong Bailon. Siyempre makikilala ni Clara si Rong Bailon. Kung tutuusin, idol siya ng asawa niyang si Shaun. Siya ang taong gustong palitan ni Shaun. Sa nakalipas na dekada o higit pa, sinabi ni Shaun kay Clara nang hindi mabilang na beses na isang araw, gagawa siya ng isang mind transplant procedure. Siya ay makipagpalitan ng isip kay Rong Bailon, habang si Clara ay makipagpalitan ng isip sa kanyang asawa. Silang dalawa ang papalit sa mag-asawang Rong at mangingibabaw sa mundo. Mahal na mahal ni Clara si Shaun. Sa nakalipas na ilang dekada, si Shaun ang naging buhay niya. Pangarap ni Shaun ang pangarap niya. Mamamatay siya nang walang pag-aalinlangan alang-alang sa kanyang panaginip. Isang bihirang makakita ng ganitong uri ng mapagsakripisyong pag-ibig sa modernong lipunan. Gayunpaman, para sa mga taong tulad ni Shaun at Clara, na mula sa mas lumang henerasyon, ang ganitong uri ng pag-ibig ay umiiral pa rin. Takot na takot si Clara kay Rong Bailon. Naniniwala siyang siya talaga ang kaharap niya. Kaya naman, likas na nagpatawag ng pusa si Clara para salakayin si Rong Bailon. Neo. Isang puting pusa ang mabangis na lumipad patungo kay Shaun. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Shaun. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng pusa. Bakit siya matatakot? Madaling nahuli ni Shaun ang puting pusa gamit ang kanyang kamay. Matapos mahuli, ang mabangis na tingin ng puting pusa ay agad na nawala at ito ay naging lubhang masunurin. Dinilaan pa nito ang kamay ni Shaun. Natigilan si Clara. Bukod sa kanyang asawa, walang ibang tao sa mundo na may ganoong kakayahan. Ikaw ba? Shaun, hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Tumango si Shaun. Sino pa ba ako? Naistorbo ko ba ang kasiyahan mo? Kung gayon, aalis ako ngayon at magkunwaring hindi ako dumating. Talagang medyo nagalit si Shaun. Tumalikod na siya para umalis. Hindi. Agad na bumangon si Clara at hinawakan si Shaun mula sa likod. May nakita si Shaun na bango habang yakap siya ni Clara. Hindi napigilan ni Shaun ang pagbuntong hininga sa kanyang puso, ang kagandahan ay talagang isang kagandahan. Napakabango ni Victoria. Hindi katakataka na si Jordan ay labis na nahuhumaling sa kanya. Habang yakap-yakap siya ni Clara, napagtanto niyang walang accessories sa katawan ni Rong Bailon. Sa lahat ng mga taon na ito, kinailangan ni Clara at Shaun na gumamit ng isang partikular na uri ng mga sinaunang accessories upang kontrolin ang iba. Kung wala sila, hindi nila ito magagawa. Nagulat si Clara. Shaun, bakit walang accessories sa katawan na ito? Paano mo siya kinokontrol? Halimbawa, kasalukuyang nakasuot si Victoria ng ilang mga sinaunang accessories. Kahit anong mangyari, hindi niya maalis ang mga yon. Kung hindi, mawawalan ng kontrol si Clara sa katawan ni Victoria. Sinabi ni Shaun, ang sitwasyon ko ngayon ay iba sa'yo. Hindi ko kontrolado si Rong Bailon ng malayuan. Naging Rong Bailon na ako. Napatakip ng bibig si Clara sa gulat, hindi makapaniwala sa nakikita. Ano? Ikaw naging Rong Bailon? Imposible yan. Ang pananaliksik tungkol sa mind transplant procedure ay hindi pa nakakalahati. Kakahiwalay lang namin ng landas. Himala na makokontrol mo si Rong Bailon sa maikling panahon na ito. At ngayon sinasabi mo na sumailalim ka sa mind transplant procedure sa kanya. Hindi iyon totoo. Si Clara ay may rasyonal na pag-iisip na wala sa mga ordinaryong babae. Habang iniisip niya yon, mas lalo niyang nararamdaman na may mali. Nagkasundo sina Clara at Shaun sa isang plano bago sila maghiwalay. Imposibleng sinundan siya ni Shaun sa Vie nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sinubukan ni Shaun na magpaliwanag. Ang bagay na ito ay medyo komplikado. Paumanhin, Clara. Hindi ko masyadong maipahayag sa'yo. Ayaw sabihin ni Shaun kay Clara ang totoo, pero nahulaan na niya ito. Shaun, hindi ka katulad ni Shaun na huli kong nakita sa Switzerland. Ilang dekada na kitang kilala at kasama na kita mula pa noong mga bata pa tayo. Kilala ko na rin ang ugali at pagkatao mo. Ang Shaun na huli kong nakita ay nalulubog pa rin sa galit na itinaboy siya ni Jordan palabas ng Switzerland. At saka, nakita mo akong kasama ang binata na ito. Imposibleng maging kalmado ka ngayon.
Ilang beses. Ikaw ay hindi ang kasalukuyang Shawn, ngunit ang hinaharap na Shawn, tama. Nagulat si Shawn. Kahit papaano, nahulaan ng kanyang asawa ang katotohanan. Tumango si Shawn. Nakita ni Clara ang hindi mapag-aalinlangan ng pahiwatig ng kalungkutan sa mga mata ni Shawn at nagtanong, Shawn, ako ba ay mamamatay na? Talagang hindi simpleng babae si Clara. Hindi siya isang Diyos at walang kakayahan si Jordan na mahulaan ang hinaharap. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagtingin ni Shawn sa kanya at sa kanyang masusing pag-unawa sa kanya, tumpak niyang mahulaan ang kanyang kapalaran. Kitang-kita niya ang matinding pagmamahal at panghihinayang sa mga mata ni Shawn nang tumingin ito sa kanya. Hindi umamin si Shawn. Hindi niya mababago ang kinahinatnan ng pagpatay kay Clara ni Jordan. Ayaw niyang malaman ito na malapit na itong mamatay. Inaasahan lang niya na masayang ang huling minuto niya. Napabuntong hininga si Shawn. Buntong hininga ka, paranoid ka na lang. Simula bata pa lang ay ganito ka na. Tiningnan ni Clara si Shawn ng buong pagmamahal. Alam niyang tapos na ang kanyang oras, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Shawn, I'm very happy. I'm really happy. Wala akong pakialam sa sarili ko. Mamatay man talaga ako mamaya, masaya akong makita kang matutupad ang pangarap mo bago ako mamatay. Masaya akong malaman na napalitan mo na si Rong Bailon at sa wakas naging number 1 person sa mundo. Masaya ako kahit mamatay ako. Ang taos-pusong salita ni Clara ay nagpaiyak kay Shawn. Hinila siya nito sa kanyang mga bisig. Clara! Hindi na napigilan ni Shawn ang pag-iyak. Naiyak din si Clara, ngunit nagkusa siyang punasan ang kanyang mga luha at sinabi kay Shawn, ako si Victoria ngayon. Napakaganda ko. Dapat kong ipakita sa iyo ang aking pinakamagandang bahagi. Hindi ako dapat umiyak. Shawn, hayaan mo akong maglingkod sa iyo bilang Victoria. Napatingin si Shawn sa magandang figura ni Victoria at hindi niya mapigilang mapalunok. Payag ka ba talaga? Dapat sabay tayong maghiganti kay Jordan. Siya ang nagpawala sa atin ng tahanan. Madiin si Clara. Tumango si Shawn at hinawakan si Rong Bingxiao na nakahiga sa kama bago siya inihagis sa sahig. Habang nangyayari ito, napangiti si Shawn at naisip, Jordan, kahit na ikaw ay isang Diyos-Diyosan, hindi mo akalain na ako ang taong natutulog sa iyong asawa. Samantala, dumating na sina Jordan mula 2021 at Lionel sa Four Seasons Hotel kung saan nagtatago ang totoong Clara. Alam ni Jordan na ang isa pa niyang sarili ay makikipagkita kay Lionel ngayong gabi, kaya't sinabihan na niya ito na huwag nang banggitin muli ang mga pagsabog ng papel. Itinuring ni Lionel ang bawat salita ni Jordan bilang ebanghelyo at hindi nangahas na sumuway. Wala na sa panganib ang kabisera at pinatay na ni Clara ang ilan sa mga nasasakupan ni Lionel. Ang mga bagay ay naging napakagulo. Kaya wala sa mood si Lionel na pag-usapan ang tungkol sa mga pagsabog ng papel. Four Seasons Hotel, ang pasukan ng room 507. Si Jordan mula 2021 at si Lionel ay nakatayo sa pintuan, naghahanda sa pag-atake. Nakasuot ng invisible na balabal, sumilip si Jordan sa kwarto at narinig ang tawa ni Clara. Pumunta ka sa impyerno, matandang bruha. Iwinasiwas ni Jordan ang kanyang punyal at sinaksak si Clara. Gayunpaman, nang tingnan ni Clara ang mukha ni Jordan, hindi siya nagulat o nagalit. Mainit pa rin ang ngiti sa labi niya. Labis na naguluhan si Jordan. Anong klaseng tao ang ngingiti pagkatapos masaksak? Kung si Clara ay isang babaeng hindi natatakot sa kamatayan, hindi siya makakatakas sa Switzerland. Kinasusuklaman ni Jordan si Clara dahil sa pagkontrol ni Victoria. Nang makita niya itong ngumiti ay lalo siyang nagalit. Kaya naman, paulit-ulit niyang sinaksak si Clara. Gayunpaman, si Clara ay nakangiti pa rin kahit na siya ay namatay. Nakakatakot na babae. Nagulat si Jordan. Ang kanyang pag-unawa sa sikolohiya ng tao ay umabot na sa pagiging perpekto. Gayunpaman, kahit na siya ay hindi maintindihan kung bakit ang isang tao ay ningiti ng walang anumang takot kapag nahaharap sa nalalapit na kamatayan. Makalipas ang 1 taon, pagkatapos malaman ni Jordan ang tungkol kay Victoria at sa 18 anyos na batang lalaki, sa wakas ay naunawaan na niya. Hindi pala siya kausap ni Clara ng mga oras na iyon. Ang ngiting iyon ay isang provocation din kay Jordan. Ang ngiti ay tila nagsasabing, so what if you killed me? Sinira ko na ang katawan ng asawa mo.
Gayunpaman, nang maglaon, naramdaman ni Jordan na may mali. Sa kanilang edad at katayuan, hindi na mahalaga ang kanilang mga katawan at kalinisang puri. Ito ay isang bagay na tanging mga kabataan mula sa mga ordinaryong pamilya ang mag-aalaga. Paano maihahambing ang gayong makamundong mga bagay sa buhay at kamatayan? Naramdaman ni Jordan na hindi ito sapat para mapangiti si Clara ng ganito kaliwanag. Kung alam ni Jordan ang nangyari, sa wakas ay mauunawaan na niya kung bakit masayang nakangiti si Clara. Ang kanyang kaligayahan ay walang kinalaman kay Jordan o sa 18 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang nakamamatay na ngiti ay para sa kanyang asawang si Shawn. Napangiti siya ng napakasaya bago siya namatay dahil nasaksihan niya ang pagtupad ng kanyang asawa sa kanyang pangarap. Alam niya na sa hinaharap, papalitan ng kanyang asawa si Rong Bailon at magiging numero 1 tao sa mundo. Alam niya na sa hinaharap, papatayin ni Shawn si Jordan para ipaghiganti siya. Ito ang pinakatumpak na interpretasyon ng kakaibang ngiti ni Clara. Ritz-Carlton Hotel, ang presidential suite. Clara! Clara! Niyugyug ni Shawn ang katawan ni Victoria at patuloy na sumisigaw. Dahil sa biglaang pagkamatay ni Clara, naputol ang koneksyon niya kay Victoria. Agad ding nahimatay si Victoria. Alam ni Shawn na si Clara ay pinatay lang ni Jordan. Nasasaktan siya habang yakap-yakap si Victoria at umiiyak sa kalungkutan. Clara, binigo kita. Binitawan kita, honey. Nanatili ka sa tabi ko sa lahat ng ito, ngunit hindi ko nagawang bigyan ka ng magandang buhay. Nagdusa ka sa piling ko mula noong bata ka pa. Nang makarating ka sa Switzerland, hindi ka nang ahas na lumabas at gumastos ng pera kahit na mayroon ka. Nanatili ka sa kastilyo buong araw. Gusto mo ng mga anak pero tumanggi ako. Gusto ko lang magkaanak pagkatapos naming maging asawa ni Rong Bailon. I deserve to die, deserve to die. Hindi ko man lang natupad itong simpleng wish mo. Arg! Iyak ng iyak si Shawn. Hindi pa niya naramdaman ang sobrang pagkasira ng puso. Ngayong araw, ipinahiwatig niya kay Jordan na wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Clara. Ngunit lahat ng iyon ay kasinungalingan. Magkakilala sina Shawn at Clara mula pa noong mga bata pa sila. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng ilang dekada at sila ay mas malapit pa kaysa sa mga relasyon sa dugo. Paanong wala siyang pakialam? Tinatrato pa rin ni Shawn si Victoria bilang Clara. Niyakap siya nito ng mahigpit at umungol. Clara, siguradong ipaghihiganti kita. Jordan, pinatay mo ang asawa ko. Ang sama ng loob na ito ay hindi mapagkakasundo. Isinusumpa ko na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ipaghihiganti ko ang asawa ko. Rong Huangde. Sinira mo ang buhay ko sa pagpatay. Ang aking ama at tiyuhin. Gusto mo pa ring sirain ang mga sikreto ng pamilya Handley. Isinusumpa ko na kapag naglalakbay ako sa nakaraan sa mga dekada na ang nakaraan, sa panahon na ang aking ama at mga tiyuhin ay nabubuhay pa, tiyak na makikipagtulungan ako sa kanila upang patayin ka at si Jordan. Kapag naglakbay pabalik si Jordan sa Cocodri upang tulungan kang imbestigahan ang mga sikreto ng pamilya Handley, ito na ang panahon para masira sina Jordan at Rong Huangde. Sa oras na yon, ako ang magiging numero 1 tao sa mundo. Nasaksihan ni Shawn ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, inilalabas niya ang lahat ng kanyang emosyon. Karaniwan, si Shawn ay isang mapagpanggap na tao na alam kung paano itago ang kanyang tunay na emosyon. Sa harap ni Jordan at Rong Huangde, nagkunwari siyang sumusunod at pabor sa kanila. Gayunpaman, sa madilim na puso ni Shawn, gusto niyang alisin ang mga ito. Katulad noong pinatay niya si Ban Luming. Isang segundo ang nakalipas, itinuring niya ito bilang kanyang mabuting kapatid at subordinate. Sa susunod na segundo, pinutol niya ang kanyang ulo. Unti-unting lumambot ang iyak ni Shawn. Gumamit siya ng tissue para punasan ang mga luha sa katawan ni Victoria. Pagkatapos ay hinalikan niya ang noo ni Victoria at naglabas ng pink na scarf sa bulsa para takpan ang mukha nito. Parang tinatakpan ang mukha ng isang patay. Bagamat hindi patay si Victoria, siya na ngayon ang Clara sa mga mata ni Shawn. Ang scarf na ito ay kay Clara. Espesyal na dinala niya ito mula 2022. Pagkatapos magbigay galang, naglakad si Shawn kay Rong Bingxiao na nakahandusay sa lupa. Hinalughog niya ang katawan ni Rong Bingxiao upang makita kung may makikita siyang anumang magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Di nagtagal, natagpuan ni Shawn sa kanya ang body treatment device na naimbento ng pamilya Rong.
Maaaring i-activate ang bagay na ito pagkatapos na magkaroon ng pinsala, upang otomatikong pag-aralan at gamutin ang tao. Hindi na kailangang maghanap ng doktor. Ito ay napakamaginhawa. Isa rin itong defensive system na maaaring i-activate para pumatay ng mga kaaway. Ito talaga si Rong Bingxiao. Si Shaon ay lubos na nakatitiyak na ang taong nasa harapan niya ay si Rong Bingxiao. Tumingin siya kay Rong Bingxiao at mumiti ng masama. Lele, since I have you as a scapegoat, I'll just push all the blame for what happened just now to you. Anyway, you idiot. You're so bent on revenge on Jordan that you'll be dying to admit na sinira mo si Victoria. Bukod sa pagkamatay ng kanyang asawa, naging maayos ang lahat para kay Shaon ngayon. Siya ay naging matalik sa asawa ng isang Diyos at nakahanap ng isang perpektong kambing. Hindi siya kailanman maghihinala ni Jordan. Ginamit agad ni Shaon ang kanyang mental power para i-hypnotize si Rong Bingxiao at itanim sa kanyang isipan ang lahat ng imahe nila ni Victoria. Pinaniwalaan nito si Rong Bingxiao na talagang natulog siya kay Victoria. Hinubad ni Shaon ang damit ni Rong Bingxiao at inihagis siya at si Victoria. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Hindi nagtagal ay nagising si Rong Bingxiao. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Sa pagtingin kay Victoria, naalala ni Rong Bingxiao ang mga peking alaala na itinanim ni Shaon. Hindi napigilan ni Rong Bingxiao na tumawa. Hehe, nagtagumpay ako. Si Victoria talaga ay babaeng pinapabora ng Diyos. Napakasaya. Pero kailan ako nawalan ng malay? Kanina lang parang may pusa sa kwarto. Si Clara kaya ang bruhang iyon ang nagpatalsik sa akin. Nakakadiri talaga ang matandang babaeng iyon. Alam ni Rong Bingxiao na alam ni Clara ang pangkukulam, kaya naisip niyang siya ang gumawa nito. At alam din niyang dapat patay na si Clara. Sa pagtingin sa walang malay na si Victoria, naisip ni Rong Bingxiao sa kanyang sarili, napakakaakit-akit ng babaeng ito. Nakuha ko lang siya, pero nangangati pa rin ang puso ko. Kalimutan mo na, kailangan kong umalis agad. Hinahanap ng ibang Jordan. Victoria sa buong kabisera. Hindi nangahas si Rong Bingxiao na mag-aksaya ng oras. Kumuha siya ng litrato, nagsuot ng damit at umalis. Sa sandaling ito, pansamantalang hinarangan ng Jordan mula 2022 na nasa China, ang mga bombang papel ng pamilya Zheng sa pagsabog sa kabisera ng Hie. Samantala, matapos makatanggap ng balita, mabilis na kinokolekta ng mga tao sa kabisera ang lahat ng kahina-hinalang papeles. Ibinalik ni Jordan si Zheng Anli sa kanyang silid. Itrato niya ito na parang walang alam sa nangyari. Tapos umalis na siya at tinawagan si Shaon. Shaon, kumusta ang sitwasyon sa panig mo? Paano si Victoria? Labis na nag-aalala si Jordan kay Victoria. Sabi ni Shaon, Jordan, medyo komplikado ang bagay na ito. Mag-usap tayo kapag nagkita tayo. Hihintayin kita sa kabisera. Dahil ayaw sabihin ni Shaon sa telepono, nahulaan ni Jordan na hindi maganda ang kinalabasan. Nagmamadali siyang bumalik sa kabisera. Pagdating niya, umaga na. Ang mainit at maliwanag na sikat ng araw ay sumikat sa bawat sulok ng kabisera. Ang mga manggagawa sa opisina ay nagpunta sa kanilang karaniwang abalang araw. Hindi nila alam kung gaano katakot ang nangyari kahapon at kung gaano sila kalapit sa panganib. Kung hindi dahil kay Jordan, baka namatay na silang lahat. Huminto si Jordan sa isang epikong sakuna, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. At ginawa na lang ni Jordan ang dapat niyang gawin. Hindi niya kailangan ng anumang gantimpala o kaluwalhatian. Ang gusto lang niyang malaman ngayon ay kung naligtas na ba ang babaeng mahal niya. Tahimik na kumain ng donut at kape si Shaon bago nagmadaling pumunta sa airport para salubungin si Jordan. Lumapag sa airport ang eroplano ni Jordan. Mabilis na tumakbo si Shaon. Bago pa makababa si Jordan ay tumakbo na siya pataas. Naiinip na tanong ni Jordan, Shaon, paano nangyari ito? Hindi ko ginamit ang kakayahan ko sa paghula. Nag-aalala ako na masama ang kahihinatnan. Sana ay masabi mo sa akin na itinigil mo ito. Biglang umiyak si Shaon at napaluhod. Niyakap niya ang hita ni Jordan. I'm sorry, Jordan. Hindi ko napigilan. Hindi ko na mababago. Nasira pa ang magandang hipag ko. Galit na galit si Jordan. Shaon, sinadya mo to, di ba? Tumayo ka at nanood, di ba? Sa kakayahan mo, paanong hindi mo kayang harapin ang isang 18 anyos na batang lalaki? Don't tell me takot ka sa pagbabago ng history.
Ang dami mong tricks and method. I don't believe you can find a perfect solution. Taos pusong sinabi ni Shaun, alam ko. Gusto ko talagang tulungan kang malutas ang bagay na ito. Hindi lang ikaw ang magaling kong kapatid, isa ka ring Diyosa. Ikaw ang pinakamarangal na tao sa mundo. Paanong ang babae ng isang Diyos ay mahawakan ng isang ordinaryong batang lalaki? Kagabi, nakaisip na ako ng countermeasure. Gusto kong tanggalin ng maaga ang 18-year-old boy na yon. Kaya nagdisgisi ako at tahimik na sumunod sa batang yon, gusto ko siyang tambangan. Pero bigla niyang inabot at ito ay isang metal na braso na may hawak na sandata. Nawalan ako ng malay. Hindi siya pinaniwalaan ni Jordan. Kalokohan. Paano ka na-knockout ng isang high school student? Napabuntong hininga si Shaun. Akala ko rin na ordinaryong high school student lang siya, kaya naging pabaya ako at hindi ko ginamit ang ultimate move ko. Kung hindi ako matatalo ng husto. Jordan, alam mo ba kung sino ang 18-year-old boy na yon? Hindi siya ordinaryong high school boy. Siya si Rongbin Xiao.